Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko'y sa'yo inaalay. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam. Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam. Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam. Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ako'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam. Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam. Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Panginoon. Panginoon. Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon. Panginoon.
Magandang gabi po sa ating lahat na naka-tune in sa ating pong FB Live broadcast. Pinapati ko kayo ng isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin na kung saan ay minsan pa ay nakakasama natin sa ating pong every Monday, Wednesday, and Friday na ating FB Live broadcast. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na bigay niya sa atin. Isang malaking pribilehiyo na muli tayo ay magkasama-sama upang makinig at makapag-aral muli ng kanyang mga salita ngayong gabi. Hayaan natin na patuloy nating ihanda yung ating mga sarili sa ating pakikinig at pag-aaral ngayon ng kanyang mga salita. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat marami tayong mga kapatid na kung saan ay nagtatanong at nakaantabay sa ating pong FB Live broadcast na ito, no? Tayo muna ay makinig ng isang awitin habang iniintay natin yung iba nating mga kapatid na makakasama natin ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. And find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river so wide. Healing Good evening, Brother Panting. your Salamat sa Diyos sapagkat maganda yung signal mo ngayon. suffering children are safe in your arms. There is none like Oh, there is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. Oh, and I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for all eternity long and find that there is none. there is none. No, there is none. There is none. There is none like you. God, praise God. Good evening, Sister Cherry. Salamat sa Diyos. None like you. There's no one else, Lord. Praise God. There's no one else, God, who can touch my heart. Binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid na naka-tune in ngayon sa ating FB Live broadcast. There is none. Welcome po sa atin, sa bawat isa. Kayo na naandyan sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar na kung saan ay inaabot ng tinig na ito. Like you. Magpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat isang pribilehiyo na muli niyang binigay sa atin na tayo ay magkasama-sama sa mga sandaling ito. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin. Isang malaking pribilehiyo ito na minsan pa ay magkasama-sama tayo sa Himpapawid. Gamitin natin ang social media upang patuloy na magkaroon tayo ng tuloy-tuloy na pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos.
Binabati natin yung ating mga kapatid na nariyan sa lugar ng Bicol, sina Pastora Marisa. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sabi niya ay marami kaming nakikinig dito, Pastor. Good evening po sa inyong lahat. Kay Brother Panting, salamat sapagkat kahit na andyan ka sa lugar ng Surigao, kahit may time na mahina yung signal, pero andoon ang mithiin ng kanyang puso na patuloy na makasubaybay dito sa ating pag-FB live broadcast every Monday, Wednesday, and Friday. Sabi niya, napapanood ko naman, Pastor, kapag ka doon sa record kung hindi masyadong maganda yung signal, no? So, binabalikan niya. Salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang naglalagay ng tinatawag na mithiin sa ating puso. Binabati ko kayong lahat dyan sa lugar ng Canada. Si Brother June, naka-tune in ngayon, kagigising lang. Si Sister Lay, good evening o good morning sa inyong lahat dyan. Kay Nanay Lita, maging doon sa aking classmate na si Narciso na kung saan nakita ko yung kanyang desire na patuloy na makinig ng salita ng Diyos at isineshare niya pa doon sa aming GC, doon sa aming batch group, ano? Good evening po sa inyong lahat dyan, kayong lahat ng aking mga kaklase dyan sa lugar ng Bukandala o saan man dako kayo lugar na naroon, saan mang bansa inaabot. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong panahon sa salita ng Diyos na alam natin ito'y napakahalagang bagay. Batiin din natin yung ating mga kapatid dyan sa lugar ng Bacoor, sina Sister Tess, sina Ate Sally, sina Sister Joe, Isaac, Joe Ongkol, sina Brother Arthur, Brother Arthur Dolendo, Arthur Anasin, Sister Maria Dalisay, yung lahat-lahat ng ating mga kapatid. Sister Aida, good evening dyan, o good morning na sa inyong lahat dyan sa lugar ng California, watching ngayong gabi sa atin, maging ang aking biyenan, aking mother-in-law, si Nanay Penny, binabati ko po kayo ng magandang umaga. Si Nanay Vicky, so salamat po sa inyong patuloy at walang sawa na pakikinig sa ating FB Live broadcast. Diyan sa lugar ng Malagasang, binabati natin ang ating mga kapatid, yung aking kumparbi dyan, si Paring Dong, ang aking nanay, si Nanay Glo, and then ang aking ate, at maging sina Ate Nene, Bagsik, at yung iba nating mga kapatid pa na kitang-kita natin yung mithiin ng kanilang puso. Maging yung aking mga kaklase noong elementary, si Sister Cherry, salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na patuloy na magkaroon ng ugnayan, makakilala sa Kanya. At hilingin natin sa Panginoon na kung may mga tao pa na talagang merong uhaw at gutom sa kanilang puso, gamitin tayo na instrumento upang patuloy na madala sa kanila yung bagay na hinahanap nila sa kanilang mga puso. Salamat sa Panginoon ngayong gabi at tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Praise God. Napakaganda po ng ating tatalakayin ngayong gabi. Ang ating tatalakayin ay patungkol doon sa issue between God and man. Naniniwala tayo na ang isang tao, kapag ang isang tao ay dumating sa isang punto ng kanyang buhay na meron siyang mabigat na kinakaharap, merong mabigat na suliranin, ang pinakamaliwanag na tugon na gagawin niyan ay walang iba kundi ang panalangin. Sapagkat hindi natin binabaliwala ang panalangin. Mahalaga ang pananalangin. Yung pagdulog ng tao sa Panginoon. Batang nakakalungkot, isang bagay na dapat nating makita at maunawaan, pagka ang isang tao ay dumudulog sa Panginoon, merong mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan at puso. Doon sa mga nakaraan nating pag-aaral ay binigyan natin ng pansin na kapag tayo ay dudulog sa trono ng mahabaging Diyos, isang bagay na ninanais ng Diyos sa buhay natin ay magkaroon tayo ng tinatawag na being confident. Meron tayong kumpiyansa, kapanatagan, na talagang kapag ang Diyos ay dumulog ka sa trono niya, we come boldly, sabi ng Hebrew chapter 4, verse 14 up to 16, nauunawaan niya kung ano man yung kalagayan mo. So, napakaganda nung ating mga natalakay, nung mga nakaraan. Ayan, natalakay natin yung patungkol doon sa prayer. At nakita natin doon na kung isang bagay na nais ng Diyos ay lalapit tayo sa Kanya ng buong pagtitiwala sa ating mga puso, sa ating kalooban. Sapagkat alam natin, sabi ng Bible, ay tutugunin ng Diyos yung ating pangangailangan. Now, ngayong gabi,
mahalagang makita natin na gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, ang isang nagiging tugon talaga ng tao kapag ang tao ay dumadaan sa isang mabigat na sitwasyon, lumalapit sa Panginoon. Lumalapit sa Lord at sa pamamagitan ng pananalangin. But meron tayong isang bagay na mapapansin na kapag ang tao ay dumulog sa Panginoon, ang laman ng kanyang isipan ay napakahalaga. Kasi yung laman ng kanyang isipan, ito'y magpapakita kung ano ba talaga yung laman ng kanyang puso. Magkakonek yung dalawa na yan kapag tinignan natin. Ang nakakalungkot, kung papansinin natin, maraming tao na kapag dumudulog sa Panginoon, isang bagay na mapapansin natin doon, meron kaagad siya na nakalagay sa kanyang isipan na pwedeng maging hadlang sa kanila ng Diyos o sa pagitan nila ng Diyos. At yun yung ating tatalakayin ngayong gabi. Napakaganda na makita natin kung ano nga ba talaga ang issue sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kasi may kinalaman ito doon sa ating attitude when we come unto the throne of God. May kinalaman itong bagay na ito. So, issue between God and man. What is the biggest issue? O what is the biggest single issue between God and man ever since? Sa pasimula pa lang. Alam nyo, maaring ikaw na nakikinig ngayon, kapag tinanong kita, o maging yung iba nating mga kapatid na kung saan ay nakakakita, nakakapanood dito sa ating FB Live broadcast na ito. Ang very common na idea kapag tinignan natin kung ano yung single biggest issue between God and man, ang sasabihin ng isang tao ay walang iba kundi ang kasalanan. Marami ng mga pagkakataon na kung saan ay nabigyan natin ng pansin ang bagay na yan. Maraming mga pagkakataon na doon sa ating mga nakalipas na talakayan ay naging maliwanag unti-unti. Sabi ko nga, minsan may mga pagkakataon na parang hindi nagiging maliwanag sa buhay ng isang mananampalataya yung kanyang mga bagay na ginagawa o sinasabi. Bakit, Pastor? Kasi minsan, meron akong inobserbahan, ayan, kasama ko pa si Brother Arthur na andyan ngayon, nakatune in ngayon. Minsan, meron kaming inatina na anniversary doon sa isang lugar ng church doon sa Bacoor, na-invite kami, nagkaroon sila ng pagse-celebrate ng anibersaryo. So, habang sila'y umaawit, bless na bless yung isang nangunguna sa pag-aawit. Bless na bless siya. And then, in-appreciate niya yung kabutihan ng Panginoon. Meron siya mga bagay na binitawan habang dumadalo yung awitin at ang sabi niya, pinupuri niya at pinapasalamatan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginawa. At meron siyang nabanggit doon at ang sabi niya, Lord, thank you for all the sins na kung saan ay nakumit namin, but ikaw ang Diyos na nagpatawad ng lahat ng ito. Thank you, Lord, for all the forgiveness na kung saan ay binigay mo sa amin. Yun ang isang bagay na binitawan niya. And then, nung time na magpe-pray na pagkatapos ng awitin, ang pangbungad na binitawan na kanyang salita ay, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Doon medyo nag-isip ako. Sabi ko, ano talaga kaya ang totoo na laman ng puso ng isang tao na ito? Alam nyo, kapag titingnan natin, maraming mga tao o maraming mga mananampalataya na ganyan ang attitude. Hindi sila nagiging aware sa bagay na yan. Hindi masyadong nabibigyan ng diin yan, hindi masyadong nabibigyan ng pansin yan. Doon sa ating mga nakalipas na pag-aaral, especially nung nakaraang Wednesday, nakita natin kung papaano na si Satan ay dumadating doon sa point na meron siya mga ina-attack na ginagawa sa buhay ng isang tao o ng isang mananampalataya. Nakita natin doon sa tinalakay natin nung nakaraan, nabigyan natin ng diin yung dalawang klase ng offerings, and that is sin offering and burnt offerings. Yung sin offering is about the forgiveness of sins, and then yung burnt offering is the gift of righteousness. Alam ni Satanas yung bagay na yan, kasi kapag tinignan natin kung ano ang pwedeng maging dala nito sa buhay ng isang mananampalataya, alam nyo, the more na nagkakaroon ka ng malawak na pagkaunawa sa bagay na ito ay talagang mamamangha ka lalo sa kabutihang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Si Satanas, alam niya yan. Kaya ang isang bagay na gagawin niya, aatakihin niya yan.
gagawa siya ng pamamaraan para maatake ang bagay na yan. Yung dalawang klase ng offerings na yon, na kung saan ay about forgiveness of sins, and that is salvation, and about the gift of righteousness. So, sabi natin nung nakaraan, ang isang bagay na ginawang atake ni Satanas, sabi niya walang kapatawaran. Yan. Malinaw yun. Sabi niya, ang isang bagay na ginawa niya, ininsist niya sa isip ng isang tao na wala raw kapatawaran. Kaya naman may mga tao na kapag siya lalapit sa Panginoon, lalapit pa lamang siya sa Panginoon na iniisip niya na kagad kung kaya nga ba talagang patawarin ng Diyos itong aking mga nagawang pagkakasala. Na talagang kung susukatin niya, talagang ubod ng laki. Kung susukatin niya sa kanyang sariling kaisipan. So kapag ka in-entertain mo yung bagay na yan, yung sinabi ni Satanas na walang kapatawaran sa kasalanan, so ang mangyayari niyan, ikukundem mo yung sarili mo. So nakita natin doon, pastor, ano yung dapat natin gawin? Meron tayong tinalakay doon, yung tinatawag nating dapat, meron tayong counter-attack. Ang counter-attack natin, pagdating doon sa walang kapatawaran sa kasalanan, nakita natin doon na, sabi natin doon, in Him, we have redemption. Sabi ng aklat ng Ephesians chapter 1 verse 7. So maliwanag yun. And then, maaring hindi siya nagtagumpay doon sa bagay na yan. Kasi kapag ka in-entertain ng isang tao yung bagay na yon, papasok yung isang tao doon sa tinatawag na self-condemnation. And that is the result. Yung self-condemnation is the result na kapag ka in-entertain mo ng kaisipan mo, yung sinasabi ni Satanas sa isipan mo na there is no forgiveness, walang kapatawaran, there is no absolutely forgiveness. Yun ang sinasabi niya. So kapag ka in-entertain mo yun, papasok ka doon sa sinasabi natin na self-condemnation. O maaring hindi mo na-entertain yun. And then, the next attack ni Satan, sasabihin niya, yes, may forgiveness. Ang malungkot, partial. So, yung partial forgiveness, doon sa ating pag-aaral, ito ay makikita natin sa napakadaming mananampalataya. Napakadaming mananampalataya ang talagang tumatayo sa bagay na yan. Hindi nila namamalayan yan. And then, ang pinaka-counter-attack natin dyan doon sa sinasabi niya na partial forgiveness, tinignan natin yung aklat ng Hebrew chapter 9 verse 12. Kasi sa Hebrew chapter 9 verse 12 ay meron tayong mababasa doon na eternal redemption. Napakaganda noon. So ang Diyos gumawa siya ng tinawag na walang hanggang katubusan. Hindi ka tinubos ng Diyos na parang hindi sakto yung ginawa niya, parang kulang. No. Ang ginawang pagtubos ng Diyos sa iyo ay talagang kompleto. Dapat maging maliwanag yan. So, nakita natin dito na another attack ni Satan, kapag tinignan natin, yung sinasabi doon na meron siyang binabanggit doon sa next attack niya, ang sabi doon, salvation can be lost. Yung kaligtasan ay nawawala. Ang totoo niyan, hindi kailanman pwedeng mawala ang isang bagay na ang Diyos ang gumawa. Tandaan po nating maigi yan. Anumang bagay na ang Diyos ang gumawa, kailanman na hindi kayang alisin ng tao. Kasi bakit? Kapag ka ang Diyos ang gumawa, anong kakayanan ng tao para alisin niya ito? So kung naniniwala ka na yung kaligtasan ay gawa ng Diyos, o anong kakayanan ng tao para alisin niya ito sa buhay niya? Yan ang dapat lang na maging maliwanag. Kaya kung ikaw sasabihin mo na, minsan meron tayong mga naririnig na, ako pastor, dati akong born again. Walang ganoon. Walang dati. Alam nyo, ang pagiging anak ng Diyos ay mananatili yan magpakailanman. Yan ang isang katotohanan. At maging dito sa ating batas, walang anumang klase ng batas na pwedeng magpawalang bisa ng pagiging anak. Yan ang isang katotohanan. So lalo na pagdating sa harap ng Diyos. Kung ikaw ay talagang na itinalaga na maging anak ng Diyos, walang sino mang pwedeng makapag-alis niyan. Yung kaligtasan na sinasabi mo, kailanman hindi pwedeng tanggalin yan sa iyo. So all you need to do is to enjoy your salvation. At doon nagkakaroon tayo ng problema. Maraming mananampalataya na, yes, meron silang kaligtasan na sinasabi nila, but not all believers ay na-enjoy nila yung kaligtasan na nilagay ng Diyos sa kanilang mga buhay. So nakita natin doon sa mga pag-aaral natin kung paano tayo mag-enjoy dyan. Alam natin yun. Ang sabi natin, as we go on to establish in Christ's righteousness, then we grow into our salvation.
At kapag ka lumago ka doon sa kaligtasan, doon ka lang magiging masaya. Doon ka lang mag-e-enjoy. Kasi ang makakaranas ng enjoyment sa iyo ay walang iba kundi yung tripartite being mo bilang isang tao. We are tripartite being. Meron tayong spirit, meron tayong soul, meron tayong body. So that's why, kung tayo'y malago sa kaligtasan, yung sinasabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2, then we experience salvation. Mararanasan natin yan. Yan yung klase ng buhay na binigay ng Diyos. Yung sinasabi doon na sowe. It came from the word soteria. No? Diyan galing yung word na soteria. So. And that is the God kind of life. Yung isang klase ng buhay na binigay ng Diyos sa isang tao. Yan ay napakasarap na ma-experience. Kaya kahit na naandito ka sa daigdig na ito, hindi naman ina-assure ng Bible na dito sa daigdig na ito ay walang kapigatian. Actually, dito sa daigdig na ito, matindi ang pwedeng mangyari. Kapag tinignan natin in John chapter 16 verse 33, ang sabi ng Bible doon, dito sa daigdig na ito, there is tribulation. Malinaw yun. Meron kayong kapighatian dito sa daigdig na ito. Pero bago niya yun binanggit, sabi niya, in Him there is peace. Sa akin may kapayapaan. So yung isang tao na malago sa kaligtasan niya, grow into salvation sa buhay niya, may kapayapaan siya. Kahit na merong kapighatian, kahit na merong tribulation sa daigdig na kinalalagay niya, nararanasan niya pa rin yung kapayapaan na nilalagay ng Diyos sa kanyang buhay. Yun ang kaibahan. At ang nakakalungkot, noong mga panahon na kung saan ay nagsisimula, maraming mananampalataya na super spiritual ang dating, ang nasa mindset nila, kapag ka ikaw daw ay mananampalataya, talagang dadanas ka ng matinding pagtitis habang naandito ka sa daigdig na ito. Hindi po totoo yun. Alam nyo, ang isang katotohanan, yes, pwedeng makaranas ka ng pagtitiis, pero hindi habang naandito ka sa daigdig na ito. Why? Because habang nagpapatuloy ka, lumalago ka doon sa kaligtasan na nilagay ng Diyos. At kung ikaw ay malago sa kaligtasan, yung sinasabi mong pagtitiis, hindi yun mararanasan mo. Kasi bakit? Malago ka sa kaligtasan. Maaring merong tribulation na nagaganap dito sa daigdig na ito, but ina-assure ng Bible, you have peace. Meron tayong kapayapaan na mararanasan. At yung malago lang sa kaligtasan ang makakaranas niyan, tandaan natin. Hindi yan mararanasan ng ibang tao. Kahit sabihin mo na ikaw ay mananampalataya, kung hindi ka naman malago sa kaligtasan, hindi mo rin ma-experience yung bagay na yan. Now, dito nakita natin, another attack of Satan, sabi niya, salvation can be lost. Ngayon, ang counter-attack naman natin dyan, yung sinabi ng John chapter 10, verse 28, 27 up to 28. Anong sinasabi ng Bible doon, Pastor? Sabi ng Bible doon, no one can snatch them out of my hand. Kailanman walang pwedeng makaagaw sa kanila sa aking mga kamay. So gaano kaganda yon? Merong assurance ang Diyos sa buhay ng kanyang anak na ikaw ay nasa kamay niya. At anumang bagay na pwedeng gawin ng kaaway sa buhay mo, walang pwedeng umagaw. Hindi ka kailanman maaagaw. Kaya yung kaligtasan na sinasabi ni Satan, salvation can be lost, that is the attack of Satan sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi po maliwanag yon, hindi po totoo yon. Sapagkat ang kaligtasan, ang Diyos ang gumawa nito sa buhay natin. At kung ang Diyos ang gumawa nito sa buhay natin, wala tayong kakayanan para maalis to sa pamamagitan ng sarili natin. Wala. Yan ang isang katotohanan. Now, another attack of Satan, syempre nakita natin, ang inatake ni Satanas doon ay yung isang klase ng offering, that is sin offering, that is salvation, and then yung burn offering. That is the gift of righteousness. Inatake din ni Satan yan. Anong pamamaraan ang ginamit niya, Pastor? Ininsist niya sa isipan ng marami, kahit sa maraming mananampalataya, there are two kinds of righteousness. Anong klaseng righteousness yon? Yung sinasabi nila na positional righteousness and yung tinatawag na practical righteousness. Alam niyo, sa banal na kasulatan, there is only one righteousness, and that is the righteousness of God. Yung righteousness of God na kung saan naging righteousness of the law, and then naging righteousness of Christ, at naging imputed righteousness. At yung katuwiran na yon ay ating pinag-uusapan na napaka-importante. Napaka-importante. Now, ang pinaka-counter-attack natin dyan, alam natin na
Kapag ka may mga pagkakataon sa buhay natin, yun yung pinaka-last na verse na binanggit ko, 2 Corinthians chapter 10 verse 5. So lagi nating dadalin. Lagi nating dadalin saan? Doon sa pagsunod na ginawa ng Panginoon. Not our obedience. Kasi ang totoo niyan, wala tayo niyan. Ang obedience na meron tayo ay yung word na eupako, that is attentive hearkening. Sa buhay natin, dito sa daigdig na ito. Tandaan natin. Now, ang sabi ni Pablo, yung weapon na dala-dala namin ay nakapagpapagho ng maling pangangatuwiran. Napakaganda niyan. Yan ay isang weapon na dapat ginagamit din ng mananampalataya. E bawat isa sa atin, ikaw na nakikinig ngayong gabi, dapat yan ang weapon na yan ay dala-dala mo rin lagi yan. Anong sabi doon? By bringing every thought to the obedience of Jesus, to the obedience of Christ. Ilagay natin sa isipan natin yung ginawang pagsunod ng Panginoon. Now, dito nakita natin, that is the bottom line. That's the bottom line. Kaya dito sa ating tinatalakay ay wala tayong ibang itinataas, wala tayong ibang kinikilala, wala tayong ibang bagay na pinag-uusapan, kundi yung bagay na ginawa ng Panginoon. Ngayon, halos merong related yan doon sa ating mga tinatalakay, itong ating bibigyan ng diin ngayon, and that is the single issue between God and man. Sabi nga natin, kapag ka tinanong mo yung marami, what is the biggest single issue between God and man ever since? So ang very common idea, kahit ikaw na nakikinig ngayon, sasabihin mo kasalanan. And lahat naman tayo dumating dyan sa point na yan. Kahit ako, yan ang aking pananaw. Ang akala ko, ang pinaka-biggest issue between God and man is sin. Pero tingnan yung maigi itong aking tatalakayin ngayong gabi. Kaya nga ito'y very interesting. Ikaw na sinasabi mo na kapag ka ikaw ay lalapit sa Panginoon, ang bukang bibig mo lagi ay kasalanan. Sabi ko doon sa isang kaibigan ko, paggising sa umaga, abay, hihingi ka agad ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Nagtataka ako, sabi ko, galing ka sa pagtulog. Galing ka sa pagtulog, hindi ka naman gumagawa. Hindi nga gumagana yung kaisipan mo kasi tulog ka. And then paggising mo, ang bukang bibig ng bibig mo, hingi ng tawad sa Diyos. What kind of thinking meron ka? Anong klaseng kaisipan? Alam nyo, yung mga bagay na yan ay dapat na pinagtutuunan ng pansin ng isang mananampalataya. Now, gusto kong basahin sa inyo ang Romans chapter 5, verse 12 up to 13. In Romans chapter 5, verse 12 up to 13, tingnan natin yung sinasabi. Sabi doon sa verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, kung papaanong pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, and death through sin, and so death spread to all men because all sin. Sabi ng verse 12. And then, pagdating ng verse 13, makikita natin yung sinasabi dito, in Romans chapter 5, verse 13, for sin indeed was in the world. Ang kasalanan nasa sanlibutan. Sabi doon, sin indeed was in the world. Sabi doon, before the law was given. For sin indeed was in the world before the law was given. But sin is not counted where there is no law. Ang sabi doon sa Tagalog, napakaganda ng pagkakabanggit kapag tinignan natin. Ulitin ko pong sa inyong basahin. Sabi dito sa Tagalog, sa verse 12, kaya kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Pagdating sa verse 13, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. So dito sa talatang ito, kung ating titingnang maigi, yung verse 13, ang sinin po ninyong maigi. Ang sabi dito, yes, sin was in the world. Ang kasalanan na andito sa sanlibutan. For sin indeed was in the world before the law was given. Bago pa ibigay ang kautusan, ang kasalanan ay naandito na. But sin is not counted where there is no law. Hindi ibibilang na kasalanan kung walang kautusan. Pansinin niyong maigi itong aking binibigyan ng diin ngayong gabi.
makikita natin doon na ito yung kalagayan ng tao. Kasi kapag hindi naging maliwanag ito, alam nyo, kaya ko ito tinatalakay, gusto kong mabuksan ang isipan ng maraming tao, lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Lagi mong tatandaan na yung sinasabi mong kasalanan, sa harap ng Diyos, totally settled yan eh. Yan ang isang katotohanan. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi mananampalataya, wala kang relasyon sa Panginoon, ang mabigat, ang inilagay din sa iyo ng kaisipan, ng kaaway, ay walang iba kundi kasalanan. Kasi yun ang nakagisna natin. Kanina, galing ako doon sa Bible study, merong nagtanong sa akin, ang tanong niya sa akin, Pastor, yun po ba ikang pagpabautismo ay nakapagpapalis daw po ng kasalanan? Ang sabi ko, wala akong nakita na anumang bagay na ginagawa na ritual sa loob ng simbahan na may kakayanan para mag-alis ng kasalanan na sinasabi mo. Kasi maaring siguro, kaya niya nabanggit yun, iniisip niya yung isang bata na bagong silang. Sabi ng marami, kasi daw, meron daw yung minanang kasalanan. Sabi ko naman sa kanya, ikaw ba kako kung tatanggap ka ng mana, ay papayag ka ba na yung mamanahin mo ay kasalanan? Minsan yung iba, kundi man kasalanan, sakit ang gusto. Kasi siguro yung nikang sakit niya, minana niya. Alam niyo, walang ganoon. Pag tiningnan natin, itong ating pinag-uusapan, tingnan niyong maigi. Maaring ang nakalagay sa utak ng marami, doon sa kausap ko kanina, kasi nga yung buhay ni Adan. Dahil si Adan, siya daw yung ating unang magulang, at dahil doon sa paglabag na ginawa ni Adan, yung kanyang paglabag ay nakaabot hanggang sa atin. Ngayon, ang sabi ko, bakit hindi natin muna tingnan yung time na kung saan mula kay Adan, eto si Jesus. Ano yung bagay na ginawa ni Jesus? Mahalaga yan eh. Kaya nga sabi natin, lahat ng bagay ibabato natin kay Jesus. Now, ngayon, dito sa ating pinag-uusapan, tingnan natin to. Sabi ng Romans chapter 5 verse 13, maliwanag yun ha. Sabi doon, sin was in the world, ang kasalanan na sa sanlibutan, before the law was given. But sin is not counted where there is no law. Ngunit hindi ibinibilang na kasalanan kung walang kautusan. Papaano mo i-impute ang kasalanan kung wala namang kautusan? Yun ang isang katotohanan. Pag tiningnan natin kung ano ang sitwasyon mula nang ibinigay ang kautusan from the Mount Sinai, ibinigay yung law, and that is the law of Moses. So before the law was given, sin is present. Andito na. Pero, tandaan natin, hindi pa ito nai-impute o wala pang ipinapataw, wala pang pagpapataw ng kasalanan kasi wala namang law. Yun ang isang nang dumating yung law, yun ang naging mabigat. Okay, tingnan nyo. Sabi dito, if sin is the biggest issue between God and man, how come sin is not imputed when there is no law? Kung talagang kasalanan ang pinakamalaking issue sa pagitan ng Diyos at ng tao, paano na ang kasalanan ay mai-impute kung walang batas? Hindi mo kailanman pwedeng sabihin na bawal tumawid kung wala namang batas na bawal tumawid. Ganoon lang siya kasimple. At yun ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 13. Now, makikita natin, bigger issue than sin is the law. Yun ang lalabas. Kasi bakit? Kasi sabi natin, papaano mai-impute yung kasalanan where there is no law? So meaning to say, ang malaking bagay o malaking issue na pinag-uusapan natin rather than sin is in the law. Sana nauunawaan natin. Ano sabi ng Romans chapter 5 verse 20? The law came in so that the transgression would increase. Sabi ng aklat ng Roma, kabanatang 5, talatang 20. Tingnan nyo itong pagkakabanggit dito. Ang sabi dito, at bukod sa rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan ay nangangagana naman lubha ang biyaya. Nananaganang lubha naman ang biyaya. Ang sabi doon, the law came in so that the transgression would increase. And then, but where sin increased, grace abound all the more. Tingnan nyo ha, the law caused sin to increase. Nung dumating yung kautusan, ito mas lalo. Sabi doon, ito yung naging cause para patuloy na umangat. Makikita natin yung flow ng ating pinag-uusapan. So,
The law is minding its own business until it was given to man. So, what caused the giving of the law? Yun ang next question. Maaring magtatanong ka, pastor, ano ang pinakadahilan? Bakit ibinigay ng Diyos yung kautusan? Ano ang naging dahilan ng Diyos? Bakit ibinigay ang kautusan? Alam naman pala na kung saan hindi naman makakabuti ito para sa tao. Tingnan po natin yung maigi ha. Sana nasusundan natin ang ating tinatalakay. So kapag ang pinag-usapan natin ano ang dahilan kung bakit ibinigay ang kautusan, syempre pupuntahan natin yung mga tagpo kung papaano yung kautusan na ibinigay at yun ay walang iba kundi sa panahon ni Moses. Pag tiningnan natin ang Book of Exodus chapter 19 verse 7 up to 8, ikaw na kung saan ay sumusubaybay kung meron kang dalang banal na kasulatan o maaring nagkataon na wala. Kung may cellphone kay pwede mong itype yan at pwede mong tandaan. Kapag may panahon ka, pwede mong basahin para mas maging maliwanag sa atin yung ating tinatalakay. Anong sabi doon? In Exodus chapter 19 verse 7 up to 8, sabi doon, So Moses came and called the elders of the people and set before them all these words that the Lord had commanded him. Pagdating sa verse 8, tingnan po ninyong maigi. Ito po yung naging response ng people of God. All the people answered together and said, All that the Lord has spoken, we will do. And Moses reported the words of the people to the Lord. Alam nyo, sa unang banday makikita natin na maganda yung naging response ng bayan ng Israel. Napakaganda kung titingnan natin. Kasi sabi doon, all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. Meron silang mitiyan. Sabi niya, lahat ng bagay na sinabi mo sa amin, gagawin namin. Alam nyo, ito yung isang napakabigat. Kasi kapag tiningnan natin kung ano ang naging effect nito sa buhay nila nung panahon na yon, tingnan po ninyong maigi. The people assume they can do everything the Lord wants. So dumating ang point na sa kanila, nagkaroon sila ng pag-assume. Nakala nila kaya nilang gawin ang lahat-lahat ng bagay na binibigay ng Diyos. Alam nyo, yan ang isa sa pinakamabigat. Kapag ang isang tao ay dumating ka doon sa point, nakala mo lahat ng bagay na pwedeng ibigay ng Diyos, lahat ng bagay na kayang iutos ng Diyos, kaya mong gawin. Tapos ka dyan. Napakabigat niyan. Anong response ng Lord? Pag tiningnan natin yung flow ng ating pinag-uusapan, what is the Lord's response? Tingnan natin, anong sabi doon sa verse 12 up to 13? And you shall set limits for the people all around, saying, Take care not to go up into the mountain or touch the edge of it. Whoever touches the mountain shall be put to death. Pagdating ng verse 13, no hand shall touch him, but he shall be stoned or shot. Whether beast or man, he shall not live. When the trumpet sound a long blast, they shall come up to the mountain. So doon makikita natin, dumating doon sa point na ang bayan ng Israel o bayan ng Diyos, makikita natin, nag-assume sila na kaya nilang gawin ang lahat ng bagay na iniuutos ng Panginoon. Alam nyo, itong ating binabasa na ito na Exodus chapter 19, mabigat ito. Kasi kung titingnan natin yung istorya, medyo dalhin ko po kayo ng kaunti doon sa isang tagpo na kung saan sa banal na kasulatan makikita natin. Ano yung makikita natin doon, Pastor? Kasi, pag tiningnan natin ang sitwasyon mula nang likhain ng Diyos ang tao, makikita natin ang tao ay ipinailalim ng Diyos sa biyaya. Yan ang isang katotohanan. Nang ang tao ay nilikha ng Diyos, ang tao ay nasa panahon ng biyaya. We are under the dispensation of grace. Yan ang isang katotohanan. Ba't ang pinakamabigat nung ang tao ay dumating doon sa point na napailalim doon sa dispensation of the law? At yun ay walang iba nung ibinigay ng Diyos yung law kay Moses. Ang tao ay napailalim doon. At salamat na lang sa Panginoong Hesus, dahil nang dumating ang Panginoong Hesus, yung lahat ng hinihingi ng kautusan ay tinupad ng Panginoong Hesus. At yan ay para doon sa mga tao na nasa ilalim ng kautusan.
Kaya nga nung dumating si Jesus, ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 26, sabi doon, wala nang Hudyo, walang Griego, walang alipin, walang Malaya, walang babae, walang lalaki. We are all one in Christ. So doon makikita natin yung dispensation, yung tinatawag na from the law and then to become, from the grace to become law and then another grace. Inilagay niya uli sa biyaya. Ngayon, kung titingnan naman natin yung tatlong bagay na yan, nang nilikha ng Diyos ang tao, we are all Gentile, consider. Lahat tayo hentil. Hanggang sa dumating yung point, pumili ang Diyos doon sa lineage ni Judah, pumili siya ng Hudyo, at doon nang galing si Jesus sa lineage ni Judah, galing siya sa lineage ni Judah, kaya siya isang Hudyo. And then, makikita natin, mula nang pumili ang Diyos, naging dalawa na, hentil at Hudyo. And then, pag tiningnan natin, nang dumating si Jesus, iniugpong niya ngayon, sabi niya, pinag-isa niya ngayon, we are all one in Christ. So, makikita natin yung tatlong klase. Okay. Para mas madaling maunawaan, no? Nabanggit ko lang ito kasi gusto kong tingnan natin itong tagpo doon sa Exodus chapter 19. Kasi doon sa Exodus chapter 19, ito yung punto ko para mas maging maliwanag sa atin. Nung sila'y nasa ilalim ng biyaya, napakaganda. Pero dumating sa point, after nito, nung Exodus chapter 19 verse 7 up to 8, ang tao'y napailalim na doon sa kautusan nung time na yan. So bumigat na. Now, tingnan nyo. Ito yung sinasabi ko. Kapag ka tinanong mo ang marami, lalo na kung siya'y nagbabasa ng banal na kasulatan, tanungin mo sa kanya, ano ba ang dahilan? Bakit yung bayan ng Israel ay dumating doon sa punto habang sila'y naglalakbay na kung saan nagalit ang Diyos sa kanila? Siguro sasabihin niya, ito yung very common ha. Maring ang sasabihin mo, kasi ang mga tao noon ay reklamador. Kasi alam nyo, kaya ko nasasabi yan, kanina ay pinag-aaralan ko pinag-aaralan ko yung tagpo ng bayan ng Israel. At nakita ko doon, tingnan yung maigi ha, kung babasahin natin, yung kalagayan, doon natin makikita yung transition from grace to law. Kasi ang totoo niyan, nung umalis sila doon sa lugar ng Ehipto, dumating sa point na naglalakbay sila, papunta sila doon sa promised land, doon sa lugar na ipinangako ng Diyos para sa kanila. Dumating naman talaga doon sa point na nagkaroon sila ng tinatawag na yung offense na nakomit nila. Okay, sige, tingnan yung maigi ha. Tingnan natin. Exodus chapter 15, verse 22 up to 24. Ang sabi doon, and the people of the Lord and the people grumbled against Moses, saying, what shall we drink? Tingnan nyo ha. Dito pa lang sa Exodus chapter 15, dumating na yung point na ang bayan ng Israel ay nagreklamo kay Moses. Sabi niya, and the people grumbled against Moses at nagsabi, what shall we drink? Wala kaming iinumin. Ano iinumin namin? Nagreklamo sila. And then, anong tugon ng Diyos? Kapag tinignan natin sa verse 25, the Lord answered him, sabi doon, a log, and he threw it into the water, and the water became sweet. Kita mo? So, yung bayan ng Israel, na kung saan ang tinutukoy dito, nung sila'y naglalakbay, nagreklamo sila. So, ibig sabihin, may reklamo na sa kanilang puso, may pagiging reklamador na sa kanilang puso. Nagreklamo sila, nagalit ba ang Diyos? Hindi naman nagalit ang Diyos. Makikita natin doon, imbis na magalit na, sinolusyonan pa nga ng Diyos yung problema nila. Anong sabi niya kay Moses? Ang sinabi ng Panginoon sa kanya, then ipinakita ng Diyos kay Moses, makikita natin na yung uhaw ng bayan ng Diyos ay binigyan ng solusyon. Sabi doon, God did not punish the people's grumbling, instead, He blessed them. Pinagpala pa nga sila. Ang tanong, bakit? Bakit nangyari yun, Pastor? Tandaan natin Exodus chapter 15, ha? Wala pa yung nangyayari dito na assuming na gagawin nila yung lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Hindi pa dumadating yung law sa bagay na yan.
And then, makikita natin, ituloy natin yung paglalakbay. Anong sabi doon sa Exodus chapter 16? Makikita natin dito yung second offense and sin ng bayan ng Diyos. And the whole congregation of the people of Israel grumbled against Moses. Okay, again, they grumbled against Moses. Sabi doon, and Aaron in the wilderness. And the people of Israel said to them, would that he had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when he sat by the meat pots and ate bread to the full. For you have brought us out into this wilderness to kill his whole assembly with hunger. Papatayin mo ba kami sa gutom? Wala na ba mapaglilibigan sa amin doon sa lugar ng Egypt? Mabigat ito. Ang unang reklamo nila, wala silang mainom. So makikita natin, reklamador yung bayan ng Israel. Walang mainom, nagreklamo kay Moses. The people grumbled against Moses. And then ito, may nainom na, sinolusyon na ng Diyos. Ito, walang makain. Sabi niya, papatayin mo ba kami? And then, anong response ng Lord? Tingnan natin yung response ng Lord. Exodus chapter 16, verse 12 up to 14. I have heard the grumbling of the people of Israel say to them, at twilight you shall eat meat, and in the morning you shall be filled with bread. Then you shall know that I am the Lord your God. In the evening, quail came up and covered the camp. And then, sabi doon, and in the morning, they and dew lay around the camp. And when the dew had gone up, there was on the face on the wilderness a fine flake like thing fine a frost on the ground. Again, pag tiningnan natin, God did not punish the people's grumbling. Why? Hindi sila pinarusahan. Pakikita natin, yung una, nagreklamo. The first offense. Then, the second offense. Anong tugon ng Diyos? Hindi naman sila pinaparusahan. Kaya kung meron kang maririnig na kino-quote niya itong mga tagpo na ito at sinasabi ng isang taon na nangangaral na yan, kaya nagalit ang Diyos kasi napakareklamador ng bayan ng Israel. Hindi niya nauunawaan yung kanyang sinasabi. At dito'y makikita natin na maliwanag na yung daladalang message niya is the message of condemnation. Napakabigat niyan. Hindi minsan nabibigyan ng pansin ng marami yan. Yes, tuwan-tuwa tayo kasi bakit? Nakikita natin. Yes, nagreklamo yung bayan ng Israel, yung bayan ng Diyos, nung time na yon. Dito sa ating binabasa, hindi lang isa, dalawa. Ito pa, may kasunod pa. The third offense, yung nangyari doon sa lugar ng Rephidim. Exodus chapter 17, verse 2 up to 4. Ano sabi doon? Makikita natin, therefore the people quarreled with Moses and said, give us water to drink. And Moses said to them, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? But the people thirsted for water, and the people grumbled against Moses and said, why did you bring us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Papatayin mo ba kami sa uhaw? Ba't mo kami dinala dito? Ang sabi sa verse 4, so Moses cried to the Lord, what shall I do with these people? They are almost ready to stone me. At papatayin na nila si Moses. Sa matinding reklamador tong bayan ng Israel na ito. Itong mga Israelita na to. Mabigat yung tagpo. Pero, again, tingnan natin kung ano yung response ng Lord. Anong response ng Lord? Exodus chapter 17 verse 5. Sabi doon, basahin ko na lamang po yung naandoon sa lugar ng yung merong highlight. Sabi dito, you shall strike the rock, and the water shall come out it, and the people will drink. Anong makikita natin dito, Pastor? Once more, God did not punish the people's grumbling, and they almost killed Moses for it. Hindi niya pinarusahan na halos patayin na si Moses. So, dito makikita natin, bakit nga nangyari yon, Pastor? Ano ang dahilan? Bakit yung mga Israelita, nung sila'y naglalakbay, yes, andoon yung kanilang pagrereklamo, andoon yung mga bagay na kanilang ginagawa, na alam natin na hindi maganda sa paningin ng Diyos, pero sa kabila ng lahat ng iyon, tinutugunan pa rin ng Panginoon kung anong dapat na maging solusyon doon sa problema nila. Imbis na magalit ang Diyos sa kanila, aba ang nangyari, hindi. Pinagpapala pa sila.
Hindi ba maliwanag yon? Maliwanag yon kung ating titingnan dito sa ating binabasa. So sabi dito, clearly, God was always treating them with mercy and grace even though they grumbled a lot. Yan ang isang katotohanan. But pag tiningnan natin, that is the turning point. Ito yung turning point. Tingnan yung maigi. Ang turning point, yung sinasabi natin na binasa natin kanina sa Exodus chapter 19, verse 7 and 8. Ang mabigat doon, sabi doon, all the people answered together and said, all that the Lord has spoken, we will do. Mabigat yan. Diyan na pumasok. And then, anong response ng Lord? Makikita natin kung ano yung naging response ng Lord. At doon sa tagpo na yon, na-change na yung covenant. Doon dumating yung point na change na from covenant of grace to become covenant of law. So mabigat ang law. Kasi bakit? They assume ang mga tao dito na kung saan kala nila, the people assume they can do everything the Lord wants. Kala nila kaya nilang gawin. Hindi nila kaya yun. At doon, pagka tiningnan natin, doon nagsimula na nagkaroon na ng boundary. Naglagay na ang Diyos ng boundary. Alam natin, ang kasaysayan, Exodus chapter 20, dumating na yung kautusan. Ayan na yan. Hindi naman kayang gawin ng tao yan. So, bigger issue than the law is man's trust in himself. Dito sa ating pinag-aaralan. Kasi, nakita natin yung biggest issue between God and man, sabi natin, instead sin, the law. Pero pagdating doon sa ating tinalakay in Exodus chapter 19, makikita natin, Exodus chapter 19 verse 7 up to 8, yung nag-assume ang tao na kaya nilang sundin, and then the bigger issue than the law is man's trust in himself. And that is toiling. That is toiling. Sana nakikita natin tong bagay na ito. Ikaw na inaabot ng tinig na ito, alam kong nauunawaan mo yung sinasabi ko. Kasi alam nyo, ang isang katotohanan, maraming tao, yes, alam lang nila na may Diyos. Pero minsan ay mas mataas ang pagtitiwala nila sa kanilang sarili kaysa sa Diyos. Minsan humahawak ang tao sa kanyang sariling kakayanan. Hindi naman nagbabago yan. Kung yan ang naging issue noon, kahit magpahanggang ngayon, yan pa rin ang nagiging issue. Maraming ang mga tao na kung saan, kung magsalita, kala mo lahat ng bagay na naabot niya ay dahil sa kanyang sariling kalakasan. Nangyayari yan. So dito makikita natin the bigger issue than the law is man's trust in himself. Yung pagtitiwala ng tao sa kanyang sarili. That is toiling. So tingnan natin, sa mga susunod na araw dito sa ating mga tinatalakay na ito, mabibigyan natin ng diin yung toiling na yan. Napakabigat niyan, tandaan po natin. Sabi ko nga, kung ikaw ay naniniwala na ang pinaka-biggest issue sa pagitan ng Diyos at ng tao ay kasalanan, bakit hindi wala tayong mababasa sa Bible na kapag ka ang tao lumapit sa Diyos, bibigyan niya ng kapatawaran? Meron ka bang mababasa sa banal na kasulatan? Wala kang mababasa sa Bible na kapag ka ang tao lumapit sa Diyos, bibigyan niya ng kapatawaran. Yes, alam natin, ang Diyos nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Sa Bible, mababasa natin, hindi pa nga humihingi, pinatawad na. Marami tayong tagpo na mababasa dyan sa banal na kasulatan, hindi pa nga humihingi ng tawad, pinatawad na. Like for example, pag binasa natin yung Mark chapter 9 verse 2, yung kalagayan ng isang paralitiko, sa aklat ng Lucas, kabanatang 5, talatang 20, makikita natin yung pagpapagaling doon sa lumpo. Maraming tagpo sa banal na kasulatan, hindi pa nga siya humingi ng tawad, pinatawad na. Ang nakakalungkot, ang gusto ko lang mabuksan sa isipan natin, ikaw na nagsasabi na ang pinakamalaking issue nyo sa pagitan ng Diyos at ng tao ay kasalanan, bakit ang isang tao, pag pinalapit ng Diyos sa kanya, ang ibibigay niya kapatawaran? Ang ibibigay niya kapahingahan, instead na kapatawaran. So doon makikita natin, mukhang ang issue sa pagitan ng Diyos at ng tao, bakit ang ibibigay niya ay kapahingahan? Sana kapatawaran. So dito makikita natin, ang biggest issue than the law is man's trust in himself. That is toiling.
pagpapagal. Yan ang mabigat. Ano ba yung heart of toiling, pastor? What is the heart of toiling? Tingnan nyo ha, sundan natin itong ating tinatalakay. Kasi, titingnan natin yung kalagayan ng bayan ng Israel nung sa lumang tipan. Tingnan natin yung heart of toiling. Gusto kong bumasa dito sa aklat ng Deuteronomy chapter 9, verse 4. Tingnan natin yung binabanggit sa aklat ng Deuteronomy chapter 9, verse 4. Ang sabi dito, "Do not say in your heart, after the Lord your God has thrust them out before you, it is because of my righteousness that the Lord has brought me into possess the land." Dito sa aklat ng Deuteronomy, makikita natin dito yung isang bagay na kung saan yung pinakapuso ng toiling. Ano sabi sa verse 4? Huwag kang magsasalita sa iyong puso pagkatapos na mapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo, na iyong sasabihin, dahil sa aking katwiran ay ipinasok ako ng Panginoon upang ariin ang lupaing ito, na dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalayas ng Panginoon sila sa harap mo. Sabi sa verse 5, sabi dito, hindi dahil sa iyong katwiran o dahil sa iyong pagtatapat ng iyong loob ay iyong pinapasok upang ariin ang kanilang lupain, kundi dahil sa kasamaan ng mga bansang ito ay pinalayas sila ng Panginoong Diyos sa harap mo, at upang kanyang papagtibayin ang salitang isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Sa verse 6, ito yung sinasabi sa verse 6, talastasin mo nga na hindi ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang mabuting lupaing ito upang ariin ng dahil sa iyong katwiran. Tingnan nyo ha, dito makikita natin, pinibigyang diin ng aklat ng Deuteronomy chapter 9 verse 4 hanggang doon sa verse 6. Do not say in your heart, wag mo ikang sabihin ng iyong puso, wag mong ipagmalaki. It is because of my righteousness that the Lord has brought me in the possess the land. Sabi sa verse 5, not because of your righteousness, of the uprightness of your heart, are you going into possess their land, but because of the wickedness of this nation. Sabi sa verse 6, know therefore that the Lord your God is not giving you this good land to possess because of your righteousness, for you are a stubborn people. So dito makikita natin, the single biggest issue between God and man is self-righteousness or self-effort. Mabigat yan. Self-righteousness or self-effort was the issue in the garden during the law. Even today. Even today. Pag tiningnan mo yung kalagayan ng maraming tao, yan ang issue nila. Self-righteousness. Napakabigat niyan. Kaya nga, alam nyo, pag tiningnan mo yung mga tao, yes, alam ng tao na may Diyos. Ba't ang mabigat? Yung pag-acknowledge niya sa kanyang sarili na kaya niya naabot ang isang bagay dahil sa kanyang sariling kalakasan, dahil sa kanyang sariling kagalingan. Mabigat yan sinabi doon sa Deuteronomy chapter 9, verse 4 up to 6. Ang totoo niyan, wala naman talaga tayong magagawa kung wala ang Diyos na ibinigay sa atin. Mayroon pang mga pagkakataon na binanggit dyan. Tandaan mo, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayanan upang ikaw ay yumaman. Kung ano man yung bagay na meron ka ngayon, kung ano man yung bagay na meron kang naabot, kung nasaan ka mang katayuan ngayon, lahat ng yan ay bunga ng biyaya ng Panginoon. Hindi yan bunga ng iyong sariling katwiran, hindi yan bunga ng sarili mong kakayanan, hindi mo pwedeng sabihin sa harap ng Diyos na yan ay bunga ng iyong kagalingan. No. Kasi ang mabigat na kalagayan ng isang tao, kapag ka ang tao ay tumayo sa harap ng Diyos, na ipagmamalaki niya yung sarili niyang kakayanan at katwiran. Tapos tayo dyan sa bagay na yan. So, self-righteousness or self-effort was the issue in the garden during the law and even today. Alam nyo, isang bagay na dapat makita natin doon sa talata ng Mateo Kabanatang 11, talatang 28. Sabi ng Bible, come unto me and I will give you rest. Doon sa talata na yon ay magkaroon tayo ng isang bagay na pagkaunawa. Ito yung issue sa pagitan ng Diyos at ng tao. Kahit ikaw na nakakapakinig ngayon, nakakapanood ngayon, alam mo yung sinasabi ko. Maaring sa harap ng maraming tao,
napakagaling mong magsalita. Sa harap ng maraming tao, you are successful person. Pero sa kalooban mo, may hinahanap ka. Ang isang katotohanan yan, kapag ka nangunguna at sentro ng sarili mo, ng buhay mo, yung sarili mo, yan ang mabigat na kalagayan nyo. Kaya hindi mo madama na parang ang layo-layo mo sa Diyos. Bakit mo nadadama yan? Kasi ang sentro ng buhay mo ay ang iyong sarili. Kaya sinabi ni Pablo, kung ako man ay buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. At habang ako'y nabubuhay ako sa pananalig ng anak ng Diyos. Yun ang maliwanag. Now, ngayong gabi dito sa ating napag-usapan, I hope na meron tayong naunawa. Kung ikaw ay merong mga bagay na gustong linawin, meron kang mga katanungan sa iyong puso, sana'y naging maliwanag yung dating ng mensahe ngayong gabi sa iyo. And I hope na sa bawat isa na nakasama natin sa pakikinig at pag-aaral, every time na tayo po ay magkakaroon ng FB Live broadcast, naway patuloy po tayong lumago, magkaroon tayo ng malalim na pagkaunawa, pagkakilala sa ating Diyos na may likha sa buhay natin. Ikaw na inaabot ng tinig na ito sa mga sandaling ito, maaring may mga pagkakataon na sinasabi mo na, meron pa kayang lunas itong kalagayan ko? Meron pa kayang pagkakataon na maranasan ko yung kapatawaran ng Diyos sa buhay ko? Alam nyo, tanggalin natin yung pagiging sentro ng sarili natin. Ilagay natin ngayon yung pagiging sentro ni Jesus. Kasi once na si Jesus ang maging sentro ng buhay ng bawat isa sa atin, dito magpapanimula na magkakaroon ka ng malaya, na napakalayang kalagayan na haharap sa harap, lalapit sa Panginoon. Now, sa mga sandaling ito, salamat sa bawat isa na kung saan ay nakasama natin sa ating pag-aaral at binabati natin ngayong gabi yung ating mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat na sumubaybay. Andyan sina Nanay Vicky, sina Nanay Penny na naka-tune in ngayon. Salamat po sa Panginoon sa inyong patuloy na panonood. Salamat sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng Bacoor. Andyan yung ating mga kapatiran, sina Sister Sally, sina Sister Tess, sina Sister Jo, Ongkol, Jo Isaac, and then sina Brother Arthur, Brother Panting. Salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat. And then yung ating mga kapatid, yung aking mga classmate dyan, binabati ko kayong lahat na magandang gabi. Now, ngayong gabi, tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Dumulog po tayo sa Diyos. Salamat po sapagkat sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng FB Live broadcast, hindi ko na mamalaya na pahaba ng pahaba yung ating talakayan. At nawa ay na-enjoy po ng bawat isa sa atin yung ating pag-aaral. Sige po. Nais ko kayong anyayahan na tayo dumulog sa Panginoon. You will let me through the fire. Salamat sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita na kung saan unti-unti ay patuloy na nagiging maliwanag sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay, O Diyos, na kung saan Ikaw ang patuloy na naglalagay ng kapahingahan sa aming mga buhay. Sa kabila ng magulo na daigdig na aming kinalalagyan, salamat po sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kakaroon kami ng kapanatagan. Kakaroon kami ng kapayapaan. Lalong higit sa lahat, O Diyos, nagiging mas maliwanag ang iyong pangungusap sa aming mga puso. Sa buhay ng aking mga kapatid na nakakasama ko, sila na kung saan nasa iba't ibang dako, nasa iba't ibang bansa. Naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay nagbiministeryo sa kanila. Lord, yung mitiin ng kanilang puso na makilala kanila ng lubos sa kanilang buhay. Kagaya ng mitiin ng puso ni Pablo. Patuloy mong ilagay ng malalim sa amin ito, Panginoon. Hanggang kami ay patuloy na naglalakbay dito sa daigdig na ito. Hanggang sa iyong pagbabalik.
Lord, makilala ka namin ng lubusan sapagkat yan ang sinabi mo sa iyong mga salita. Ang taong matuwid, paliwanag ng paliwanag ang kanyang landasing tinatahak. Salamat, Panginoon, ngayong gabi. At kung meron akong mga kapatid na kung saan inabot ng iyong salita ngayong gabi, lalo mo pang palinawin, Panginoon, yung mensaheng inilagay mo sa kanyang puso. Tinataas ko sa iyo yung aking mga kapatid na kung saan naglalaan ng oras at panahon every time na kami po'y nagkakaroon ng FB Live broadcast. Alam ko, O Diyos, na meron kang pangungusap sa kanya. Hayaan mong patuloy mo siyang katagpuin. Lord, we believe that in the last days, magkakaroon ng tinatawag na great separation. The separation of goat and sheep. Father God, hayaan mo, O Diyos, na lahat ng tupa na uhaw at gutom, ituro mo sa kanila, O Diyos, yung landasin na kanilang tatahakin. Itama mo sila doon sa mga tao na kanilang pakikinggan. Sapagat habang kami na andito sa daigdig na ito, naniniwala kami ng isang bagay na nais mo ay ma-enjoy namin ang aming journey. At ito'y magyayari lamang, Panginoon, once we become established in your righteousness. Lalago kami sa kaligtasan at dito'y ma-enjoy namin ang buhay sa araw-araw. Maraming salamat. Tinataas ko sa iyo ang aking mga kapatid, sila na humihingi ng panalangin, kalakasan, physical na pangangatawan. Lord, naniniwala kami, ikaw ay may kakayahan ang ibigay mo ito sa kanila. Sa buhay ni Sister Maricar, Pastora Marisa, and then sa mabigat na sitwasyon, sa pinapanalangin ni Sister Cherry, doon sa aming mga kapatid na may sakit, may karamdaman, ang aking pinsan, si Kuya Eli, tinataas ko sila lahat sa iyo, Panginoon. Gamitin po ninyo lahat ng mga mabibigat na tagpo sa buhay ng isang tao upang dumating sila doon sa point to become desperate na masolusyonan ng kanilang problema at lalong higit sa lahat, Panginoon, magkaroon sila ng uhaw at gutom sa iyong katuwiran. Maraming salamat po, Panginoon. At wala po kami ibang Diyos na pinagbabalikan ng papurit parangal kundi ikaw lamang, sa pangalan ng aming Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God, praise God. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito, sapagkat muli, nakatapos po tayo sa ating pong pag-aaral ng mensahe. Bagamat medyo mahaba, unti-unti patuloy na napapahaba. So salamat po sa bawat isa sa inyo, kayo na lahat na nakikinig, patuloy na kung saan umaantabay sa tuwing tayo po'y nagkakaroon ng FB Live broadcast. Hindi ko man po kayo mabati lahat-lahat, pero kayo po ay laging kasama sa akin pong meditation. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng bawat isa. Brother Vice, thank you. Good evening. Sister Aida, Brother Dong, Brother Panting, sila na kung saan ay very active, talagang laging nag-aabang. Yung ating mga kapatid, si Sister Becca, dyan sa lugar ng Gapan, meron tayong mga kapatid. At inaanyayahan ko kayo na kung saan ay every time na meron tayong live broadcast in FB, pwede kayong mag-comment, mag-text, mag-PM. Kung meron po kayong mga komento, meron kayong mga bagay, suggestion. So, ang pagpapala ay patuloy nating ma-enjoy ngayong gabi. Brother June, Sister Lay, salamat sa buhay nyo. Kaya Nanay Lita, salamat sa ating lahat. Binabati ko ang aking mahal sa buhay, Sister Jo na nakikinig ngayon, si Roma, si JM, ang aking dalawang anak. So, ang pagpapalay patuloy nating ma-enjoy. God bless sa ating lahat. Hagiasmus po. Salamat sa Panginoon. I-enjoy po natin ang ating gabi ng pamamahinga. Hanggang sa araw ng bukas, tayo muling mamulat na may kalakasan at may uhaw at gutom sa ating mga puso. Praise God, praise God. Good evening sa inyong lahat, sa aking mga batchmate. Good evening sa ating lahat. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. Yes, you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart.
with a grateful heart, with a song of praise. With an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna Thank you. thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. God bless po sa ating lahat. Hagiasmos.